Hello sa inyo mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ayan, biglaan lang yung vlog natin. Ang daming mga nagsibilihan. So sabi ko sa inyo mga kasari, may umalis dito sa taga-apartment. Suking-suki natin yan, kakaalis lang. Kapag iisipin nyo palagi mga kasari, kapag may aalis na customer kayo sa lugar nyo, huwag kayong malulungkot dahil kapag may umalis, may bagong darating. Yun po yung lagi nating tatandaan. At ayun po, ang dami pong mga nagko-construction dito. Dito nagbibilihan ng yosi, ng alak. So, mabenta po yung ating yosi at alak ulit. Ngayon, mas nadagdagan pa. So, ngayon guys, ang topic natin for today's video ay simple business tips ang i-share ko sa inyo guys. Gawin nyo po ito para palagi po safe yung tindahan nyo, para hindi po ko malugi, yung sari-sari store nyo, ganyan. So, eto, meron akong 6 na nasulat sa inyo guys, na simple business tips na maaaring makatulong po sa inyo para maiwasan nyo po yung pagkalugi ng inyong sari-sari store. Una na po sa lahat, eto, basic to. I-check nyo po always ang inyong mga resibo. Lalo na po ngayon mga kasari, sa panahon ngayon na talaga namang wala ka nang maiisip na hindi nagtataas na bilihin. As in lahat talaga nagsisitaasan. So, lagi mong i-check yung mga resibo. Yan, for example, ito, resibo. Lahat ng resibo na dumadating sa atin, mapa delivery man or tayo yung mismong namimili, lagi namang may resibo na binibigay sa atin, kahit handwritten, sa mga palengke lang, handwritten yung paparesibuhan nyo din, or i-check nyo lahat ng resibo na nare-receive nyo kapag kayo ay namimili at kapag may deliveries. Kasi minsan mga kasari, hindi natin na-check. Yung binebenta na lang natin yung item, minsan wala pa sa puhunan, minsan sa puhunan lang, 'di ba? Mas okay kung sa puhunan nyo maibebenta. Paano kapag hindi kayo nag-check ng resibo, maibenta nyo sa wala pa sa puhunan? So, 'di ba? Doon mag-i-start yung pagkalugi. Kaya lagi po nating tatandaan na i-check po natin always yung mga resibo. Pangalawa is yung pagpapautang. Ayan. Ang laking factor niyan guys ng pagkalugi ng isang tindahan ay yung nagpapautang tayo. Hindi lang yung pagkalugi, pati sama ng loob nandun na. Kasi guys, minsan sa mga customer, alam niyo yung pinautang nyo na nga, kapag kayo ay naniningil, parang sila pa yung siga, sila pa yung galit. Kapag yun nga, napapautang nyo at kayo ay naniningil na. So, sa pagpapautang kasi guys, hindi lang pera, mga paninda mo, pati tiwala mo, parang pinapautang mo din. So, siguro, ang may papayo ko, kasi hindi naman yan may iwasan sa isang tindahan na hindi tayo magpautang, kahit pa sabihin natin sa sarili natin or magpatupad tayo sa sari-sari store natin na bawal utang, hindi naman talaga yan nasusunod. Siguro, ang may papayo ko lang is piliin natin yung mga papautangin natin. Wala namang masama dun guys na mamili tayo, kasi sariling desisyon natin yan, negosyo natin to. So, bilang isang sari-sari store owner, pwede tayo, may karapatan tayong mamili ng papautangin. Syempre, yung mga good payer. Syempre, mga kasari, kapag nagpautang ka kasi, nakasalalay dyan yung flow ng sari-sari store mo Kapag, kunwari, nangutang na tapos ng mga paninda, tapos mangungutang pa rin ng pera. 'Di ba? May ganun na customer yung parang hindi nahihiya. Ay, pautang naman ng sardinas, ng toyo, ng ganito. Tapos, pwede bang pautang rin ng pera, ng cash, kahit tubuan mo na lang. Tapos, mangangako sa'yo na ganitong date, babayaran, tapos hindi naman masusunod. Siguro, magkaroon tayo ng technique mga kasari. Siguro yung ipapautang na lang natin is yung kaya nating mawala. Or kaya nating, for example, hindi masyadong mataas ang presyo. Yung mababa lang. Or kung kaya may pang-abono ka. For example, meron ng utang ng halagang 200. Kung hindi naman niya mababayaran agad, dapat may sarili kang pera na pang-abono dun sa inutang para hindi maapektuhan mga kasari yung flow ng sari-sari store. So, sana guys nagigets nyo yung pag-e-explain ko. Pangatlo, yung mga pakulang-kulang ni customer. Ang laking epekto din yan mga kasari. Hindi lang yung tubo natin. 'Di ba minsan yung mga pakulang-kulang ni customer, maraming makaka-relate dito, is yun yung tubo natin. Kaya hindi maaaring hindi natin yan kukuhanin pagbalik kay customer. Kasi
ano pa, 'di ba? Wala na tayong tinubo, sa puhunan na lang natin ibinenta, 'di ba mga kasari? Kaya nga tayo nagtindahan para tumubo at kumita. So, sa pakulang-kulang ni customer, hindi lang naman yung tubo yung habol natin doon para mapabalik din yung puhunan. Paano kapag, kunwari, puhunan ng mantika ay 25, 'di ba? Tapos ibabayad lang sa'yo, ang dala lang 20, 'di ba? 30 bentahan mo, 25 na nga yung puhunan. So, kulang pa ng 10. Kulang pa sa puhunan, 'di ba? Sa inilabas nating puhunan dun sa mantika. So, siguro ang pinaka-technique na lang doon, kahit may pakulang-kulang ng piso, 2 piso, 5 piso, 10 piso, ilista natin, mag-take down notes tayo sa maliit na papel. Tapos para hindi mawala, dikit natin kung saan man makikita natin agad. So, yun na lang yung pinakamagandang paraan na gawin natin sa mga pakulang-kulang ni customer. At pang-apat naman mga kasari, huwag nating gastusin ang benta ng tindahan. Syempre naman po, para hindi malugi yung ating sari-sari store, huwag talaga natin gagastusin yung pera ng tindahan. Para lang yan sa mga paninda. Kung kukuha man po tayo ng benta sa tindahan, yung kita, yung linis na kita ang ating kukuhanin, yung hindi maapektuhan yung mga paninda natin. Malay nyo, kumita kayo ng 1,000 lang sa maghapon, bumenta kayo ng 1,000, tapos kukuha kayo ng 500, diba? Di sa susunod na pamili, hindi mo na makukumpleto yung mga papamilihin mo, bawas na, kasi nga nagagastos mo yung benta ng tindahan na hindi naman dapat talaga. So yun guys. Pang-5 is wag po tayong overpricing. So siguro mapapaisip kayo, ba't kaya sinama nito yung wag overpricing? Syempre mga kasari, pwedeng-pwede natin yung isama. Kasi for example, dyan sa mga delata na nasa likuran ko, kapag overpricing ka, yung tamang presyo lang yan. For example, betahan ko ng apritada is 32. Tapos sa'yo 40. Grabe ang patong mo. So kapag nalaman nyo ni customer, tapos nakabili sila sa iba, mas mura doon, i-compare ka ng mga yan. So isipin ng mga yan, susunod na gusto nila nung ganong delata, hindi na sila bibili sa'yo. Ano mangyayari sa paninda mo? Dahil overpricing ka, mai-stock, aabutan ng expiration. So yun po yung point ko, kaya isinama ko po yung wag overpricing. Pang-6 naman po mga kasari, wag po tayong mag-overstock sa mga paninda na hindi naman mabenta sa ating sari-sari store. For example, diaper, nag-stock ka ng sobrang daming iba't ibang size, kahit naman wala masyadong bata sa lugar nyo, ang mabenta lang is large, tapos nag-overstock ka ng small, ng XL, ng double XL, diba? Huwag tayong overstock, kahit pa man mga kasari na ano yan, kahit sa mga ibang bagay, dapat nag-overstock tayo sa mga bagay na kung anong mabenta sa sari-sari store natin. Nag-overstock tayo ng mga delata na hindi naman mabenta, tulad ng wow ulam, hindi yan masyadong mabenta. Nag-overstock ka ng 2 karton, 2 box. So, ano mangyayari? Aabutan ng expiration, 'di ba? So, ganun din mga kasari. Kapag nag-overstock ka, talagang kapag inabutan ng expiration, ang laking kawalan yan sa sari-sari store mo na maaaring kahantungan ng pagkalugi, 'di ba? So, yun lang mga kasari yung ma-share ko sa inyo na simple business tips na napakahalaga talaga sa isang sari-sari store. Sana guys ay may natutunan kayo dito sa aking vlog, at sa mga basher dyan na minsan nagko-comment, wala naman daw silang natututunan, ang dami kong paligoy-ligoy, bahala kayo dyan. Kung magko-comment kayo ng hindi maganda, wag na lang kayong manood ng vlog ko. Welcome lang po dito yung mga manonood na marunong umunawa, marunong umintindi, hindi yung pangbabash na lang lagi ang iniisip. So, masaya kayo dyan sa pangbabash, bahala kayo. Diba? So, yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!